ngayon, Jen, ang isa pa sa pinag-uusapan, may nag-propose yata na imbestigahan yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Well, yan ang magiging paksa at ang ating talakay, Nelson. Again, ang palatuntunan ito ay tumitindig puro sa gitna sa usaping ito, Nelson. Kaya nga tayo media. Oo. Media. Sa Bisaya, media lang nga, Dong. Dong, media lang. Ibig sabihin, kalahati lang. Sa gitna lang tayo. At Sa gitna tayo, kung ang parehong magkabilang panig ay tamang sinasabi. Yeah, titimbangin natin tinitimbang. Pero halimbawa, kita mo naman, mali yung isa. Ayaw naman. Hindi mo papanigan yun, di ba? Kung kitang-kita mo naman may pagkakamali. Niloloko na tayo ng harapan. Engot naman tayo kung sasang-ayunan natin, di ba? Sabi nga nila, ang mali, kailanman hindi magiging tama. Yes. At ang tama, kailanman hindi magiging mali. Tama. At walang dalawang version ng truth, di ba? Katotohanan, di ba? Ang sabi ho ni Senador Amy Marcos, meron bang boses? Para hindi na tayo magsalita dito. Siya kasi ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Okay. Ang sabi niya, I am calling for an urgent investigation. Ayun, ako'y nananawagan na agad ay magkaroon ng investigasyon. Into the arrest of former President Rodrigo Duterte. Sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. An issue that has deeply divided the nation. Ang usaping ito'y malalim na naghati sa ating bayan. It is imperative to establish whether due process was followed. At dito ay dapat ipakita natin kung ang due process ay nasunod. And to ensure that his legal rights were not only upheld, but protected. At yung kanyang karapatan ay matiyak na naprotektahan. Especially given the involvement of the International Criminal Police Organization and the International Criminal Court. Ang ganda, linaw. Yan ang kanyang layunin. Yan ang sabi niya. Kung bakit siya magpapatawag ng investigasyon sa araw ng Huwebes. At sisimulan daw po ito Huwebes nga, Ayun. Ay urgent ka pala talaga, no? Ang mga invited na sa pagdinig na ito ay ang Philippine National Police, ang Department of Transportation, Office for Transport Security, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, National Security Council, Civil Aviation Authority of the Philippines, at iba pang resource person at mga testigo. Ayun, Nako. Pero sa kabilang banda naman, Nelson, may mga pumipigil naman. Ba, meron? Sabi niya, Senadora Amy, wag niyo na pong ituloy yan. Kasi kung inyo pong matatandaan, ang mga anak po ng dating Pangulong Duterte ay naghain na ng kanilang question sa kataas-taasang hukuman. May Nelson. mga petisyon, May mga petisyon na po sa Korte Suprema. Ngayon, hintayin na natin ang paggagawing oral arguments ng Supreme Court. Kung meron mang oral argument. Pero wala pa namang sinasabi. Wala pa naman. Kung magkakaroon man ng pagdinig. Kasi kung magpapatawag ng pagdinig niya ang Senado ukol sa bagay nito, tapos meron din palang pag-question sa Korte Suprema, baka lalo anyang magkaroon ng divisiveness ang ating bayan. Total, ang Korte Suprema ay apolitical, hindi politika. Tama. So patas ang kanilang magiging pagdinig dito. Naman. Kung sa Senado, mga politiko ang nandito, baka mahaluan ng politika. At sa mga nauna na rin mga pagdinig na obserbahan natin, hindi na iwasan niya grandstanding, lalo ngayon eleksyon. Eleksyon mga ilang buwan na lamang, 2 buwan na lamang halos, hindi mo maiwasan, lalo ngayon na ang usaping ito ng pagkakaresto sa dating Pangulo ay nagiging political issue, lalo na po sa darating na halalan. Nako. Ang sabi nga nila, dyan na lang sa Supreme Court. Huwag na dyan sa Senado. O kung saan pa man. Yun ang sinasabi ho nila. Ang problema dyan, mukhang malaki din ang problema ng gobyerno ngayon sa mga petisyong ito na inihain sa Korte Suprema. Ganon? Alam mo kung bakit? Sa isang issue? Kasi ang dami ng petisyong inihain ngayon sa Korte Suprema. Ino-consolidate na ng Supreme Court yan
Pinagsama-sama na. Okay, yung petition ng mga anak. Oo. Kasi nung ang pinakahuli pala si Pulong nag-file, di ba? Nauna si Kitty. Pinagsama-sama. Tapos si Baste. Nung Biyernes ata, si Pulong din naghain na. Lahat nung petition ng mga anak ay pinagsama ng Supreme Court. Ayan, okay. So pwede palang gawin yun, ano ha? Pwede. Okay. Magkakapareho naman eh. Kaya lang ang problema ngayon ay ang Office of the Solicitor General. Kasi di ba sa mga kaso na ang ipinatatawag o minasasagot ay mga opisyal ng gobyerno, ang tumatayong abogado, Office of the Solicitor General. Yun naman talaga kasi ang pangunahing kampanya ng Solgen, Nelson. Umaktong abogado ng ating pamahalaan. Tama naman. Katulad dito sa petisyon na ang pinasasagot ng Korte Suprema ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John B. Cremulya, PNP Chief General Romel Marbil, at iba pa, ay nag-file po ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema ng isang, manifestation and motion. May pinal na manifestation and motion na ito ay mukhang mahirap pong... Ang petitioner dyan pala si Baste, no? Si Bastian Duterte. Tama ba? Ito ba yung binabanggit mo? Ay, yung petitioner dito, yung sa punto na yan? Sama-sama na. Ito yung sama-sama na. Kay Baste, kay Veronica Duterte, at yung iba pa. Ngayon, ang manifestation po ng Office of the Solicitor General ay hindi sila pwedeng maging abogado sa petisyon na ito. Naglabas siya ng kanyang pahayag. Si Solgen man mismo? Solgen. Minardo Guevara? Yes. Ano naman ang... At yung mismong Office of the Solicitor General, hindi lang... Kasi hindi naman si Solgen lang ang... so, ibig sabihin yung OSG. kabuuan mismo, yung OSG mismo? Kabuuan. Kasi as an institution... Oo, tama naman. Di ba? Oo. Kapag kasi hindi naman to personal ni Guevara lang eh. Hindi. Tsaka ito kasi ang posisyon ng gobyerno noon. Na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Yun ang stand ng Solgen. May nauna silang opinion ukol sa bagay na ito. At ito rin naman ang stand talaga ng pamahalaan, di ba? At mismo Pangulong Bongbong Marcos. So ang problema, kung silang haharap na magiging abogado ng gobyerno sa usaping ito, di tatanggapin nilang ganun ba ibig sabihin? Mukhang... ayun ang punto ng Solgen. Oo, sabi niya, paano, parang ganito dyan, paano namin ipagtatanggol ang isang posisyon na hindi kami sang-ayon? May nauna kasi silang position sa isyong ito. Eto, Jen, para malinaw, basahin na lang natin. Sabihin niya, kayong dalawa lang ang may sabi niyan eh. Dito sa manifestation and motion, 5 punto ito, Jen, Ang una ay sinabi ng OSG na nakareceive sila ng kopya ng resolusyon ng Supreme Court na may petsang March 13 tungkol nga dun sa mga consolidated petition. At sila ay pinagsasagot sa loob ng 24 na oras tungkol sa paliwanag o sagutin yung mga petisyon na yun. Ayun yung lumabas ng Biyernes. Na within 24 hours sila dapat mag-respond sila, sumagot. Yun na number 1. Number 2, ang petition ay kinwe-question ang validity ng paglalabas at execution ng ICC ng warrant of arrest laban kay Pangulong Duterte. So, linilinaw lang dito. Number 3, sa number 3, sinabi ng OSG na kumalas na ang Pilipinas sa ICC mula March 17, 2018 at naging epektibo March 17, 2019. Number 4, in steadfast adherence to this sovereign decision, the OSG has consistently maintained both in its submission before the ICC, may sinabit sila sa ICC dyan. Tama. And its public statements sa lahat ng mga interview that the case of the Philippines was not admissible and that the ICC failed to timely exercise its jurisdiction. Consequently, the Philippine government has no legal obligation to cooperate with ICC, nor recognize any process emanating from the ICC
following the effectivity of countries' withdrawal from the Rome Statute. Okay. So yun ang kanyang paliwanag. May mga nauna na silang statement, meron pa silang isinabmit sa ICC na ang posisyon nila ay wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ayun. So number 5, ito yung pinakahuli. Considering the OSG's proposition that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not, hindi kaya, may not be able to effectively represent respondents in these cases. Respondents ang tinutukoy na respondents yan ay ang gobyerno. Yung mga opisyal ng gobyerno. And is constrained to recuse itself from participating therein. Ayun. So, naninindigan ng OSG sa bandang huli na talagang gumagana. Di ba? Yung investigative, prosecutorial, at judicial system ay gumagana sa ating bansa. At hindi nila hindi sila magiging epektibo kung yun ang kanilang posisyon, tapos ipagtatanggol nila itong mga nagpatupad ng warrant of arrest sa kabila ng wala tayong jurisdiction batay sa pananaw ng OSG. So tama ba pagkakaintindi ko? Kung tutupad sila, parang magiging kontradiksyon sa mga nauna nilang pahayag. Ganun ang ibig ba sabihin? Totoo yun. At saka siyempre, pinag-aaralan nila yung posisyon nila. Di ba? Oo nga naman. Wherefore, ito yung kanilang kahilingan. Okay. Dahil dyan, the OSG most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petition be noted and or favorably considered. Ayan. So, bumibitaw sila sa kaso dyan. Ang, hindi si Solgen, ha? Yung OSG Office mismo. of the Solicitor General. Opisina. So kung hindi aakto ang OSG, sino ang... Baka DOJ ang umakto. Hindi naman pa pwede, no? Hindi natin alam. Well, ito yung sinasabi nating komplikasyon. Doon sa meron kang naunang posisyon, yung gobyerno, ha? Tapos bandang huli ay iniba mo. Ay may hirapan nga naman yung OSG, di ba? Kasi baka ibalik din sa kanila yung kasi may nauna kayong statement, ito ang ano eh. Maging ang maging ang Department of Justice natin, so may mga naunang pahayag niya. Well, hindi lang ata natin masasabing legal opinion, kundi parang personal na pahayag ng Secretary Remulla, etc., na sila man ay nagsabing walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bagamat kung magkakaroon sila ng investigasyon noon, di ba, Nelson? Na sinasabi, hindi tayo makikipagtulungan, bahala sila sa buhay nila. Kung mag-iimbestiga sila. Yun po ang mga naunang stand. Pero bandang huli, may stand na rin sila na may jurisdiction ng ICC. Ganon. Well, anyway, ano naman kaya ang sagot ng Senate President, Nelson? Doon sa kahilingan na magkaroon ng investigasyon ang Senado sa araw ng Huwebes. Di ba? Ang may sagot dyan ay ang Malacanang. Meron mo na sagot siya, no? Chis Cordero. May sagot ba? Ay, sabi ko sa iyo Nakausap ko. Chis, anong sagot mo rito? Ano sabi ni Chis? Ay, pakinggan natin. Baka hindi yan yun, ha? Ano ang masasabi ni Senate President Chis Cordero doon sa kahilingan? Hindi yata yan. Yan na. Bago na ito. Sige. Bago yan, ha? Bago na ito. Kaugnay ito, ha? Sige Pag nga. ito, hindi ito kaugnay. Hindi yan. Sige. Sasabunod. Okay. Pakinggan natin. Ano sabi ni Senate President Chis Cordero? Kung ang concern ni Senator Amy ay grabe na yung divisiveness o pagkakawatak-watak natin, di sana ang maging dulo ng kanyang pagdinig ay maghilom tayo at magkaroon ng pagkakaisang muli at hindi lalo pang dagdagan yung divisiveness o pagkakaaway-away natin. Kung yun ang pakay niya, sang-ayon ako sa pakay na yon. Para mabigyang linaw, tulad ng mga binanggit ko ngayon, para mabigyang linaw ilang katanungan na meron ang ilan sa ating mga kababayan at mga alinlangan na meron sila marahil kaugnay nito, o mga pangamba na meron sila kaugnay nito. Sana hindi makadagdag yung pagdinig na niya kaugnay sa lalong paglalim pa ng sugat at hidwaan sa pagitan ng ating mga kababayan.